sa lahat ng iyong gawa. Ako sa'yo'y sumasamo, puno-puno ang puso ng pasasalamat sa lahat ng iyong gawa. Di na ako pipigil pa. Pipigilan pa, Aking iyahatid. Jesus, dakila ka sa buhay ko, itataas ka. Karapat-dapat kang tumanggap ng mabuting pagsamba. Jesus,
praise and worship to you today. Hallelujah. Indeed, this is a holy ground. Amen? Because the Holy Spirit and the holy presence of the Lord nasa ating kalagitnaan. Amen ba yun? Hallelujah. Thank you, Lord, for your presence. Indeed, Panginoon, hindi ka nagmamaliw kahit kailanman, Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, tapat ka sa amin. Hallelujah. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, O Diyos. Sa iyong pag-ibig at kapangyarihan, wala kang katulad, O Diyos. Habang na di nagmamaliw, kapayapang ang hirap mag-aaliw. Sa iyong biyaya at kalwalhatian,
sa ugat ng aming lahi, Panginoon, kami pinili. Salamat kay puti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya na'y patuloy na lahat. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko'y damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Everybody sing now. Nakilala ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ikaw Amen. Ika'y aming pupurihin. Sa buong mundo'y aking Hindi ako mahihiya, Panginoon, na awitan ka. Dakila ang iyong katapatan. Dahil ang pag-ibig mo, Panginoon, ay walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y tunay nga ikaw ang aming sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos, isa pa. Come on, church. Siya lamang dakila sa lahat. Siya lamang ang tapat. Siya lamang ang ating sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y
From the top of your lungs, kapatid ko. Sing unto the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, dakila ka, dakila ka. Oh, Diyos. Minsan pa, come on, church, the congregation. Hallelujah. We are declaring, Lord, sinasambit namin, Panginoon, kung ano ka sa buhay namin. Pakinggan mo, Diyos. Dahil ikaw ang aming pag-asa. Hallelujah. Oh yes, oh Lord, ikaw nga. The King. Hallelujah. Oh, tunay nga, dakila ka. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa akin noon hanggang ngayon. Dakila ka. Dakila Shout it out. Dakila ka. Isigaw mo yan, kapatid. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah. 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 Tunay nga, Panginoon, wala kang katulad sa buhay namin, Panginoon. Mula sa sinapupunan pa lamang, Panginoon, kami hinugis mo ayon sa iyong kawangis, Panginoon. Pinili, Panginoon, mula sa aming kanununuan, O Lord, hanggang sa mga susunod. We are claiming, Lord. We are claiming, Lord God, favor upon favor, blessings upon blessings. Hallelujah! That a generation, from generation to generation, your name will be lifted up. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Lord God. Thank you, Lord God, for breathing, Lord God, in our dying spirit today, Lord. Thank you, Lord God, for restoring our broken hearts, Lord God. Thank you, Lord God, for giving us joy when we are mourning, Panginoon. Hallelujah. We are forever in awe of your greatness and your goodness and your mercy, Panginoon. Hallelujah. You overwhelm us today, Panginoon. As we continue our service, Lord, hallelujah, fill our hearts more. Fill our cup, Panginoon, with wisdom, Panginoon, and at peace that passes understanding, Father God. Hallelujah. Fill us our empty hearts, Lord God. Hallelujah. And Lord God, ikaw ang maparangalan sa mensahe mo, sa paraan ng paggamit mo sa iyong anak, Panginoon. Lord, salamat, Lord God, sa buhay niya. And we ask all these things in the mighty name of Jesus, our Lord
and Savior. Amen and amen. Palakpakan nga po muli natin ang Panginoon. Hallelujah. Yan, good morning po sa bawat isa. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Pakisabi naman po sa katabi nyo, baka once a week nyo lang nakikita, di ba? Pakisabi, good morning. Maganda ka pa sa umaga. Sino po ba yung first timer, first time po na naka-attend sa ating church? Tayo po. Wala po ba? May nagbigay po sa akin dito eh. Sino daw po ito? Welcome po kay Aryan. Aryan po ba? Sino po si Sister Aryan? Ayan, hello po. Welcome po sa Church of God. Welcome din po namin yung tiyuhin ko. Kuya Do, tayo po kayo. Sa likod po. Okay, alam niyo po, maganda po yung topic na pag-aaralan natin ngayon. Ay, may bago pa po ba? Sino pa po? Ay, kala ko meron pa. Sino po yung luma na tumayo? Hindi, joke. Lahat, no? Actually po, maganda po yung topic na pag-uusapan po natin ngayon, the value of 299. May alam niyo po ba yung 299? Familiar po kayo? Sino po yung madalas nag-FB? Kung halimbawa pong madalas kayo nag-FB, ano po yan? Naging issue po nung kamakailan lamang, di ba? Beginning ng taon, nagkaroon ng matinding debate tungkol sa 299, di ba? Ano po bang nangyari? Meron pong nag-post, baka hindi nyo po mabasa, ako na lang po yung magbabasa. May nag-post po tungkol po sa isang sabi po nung page, sad si ganda. Di happy sa engagement ring. Sabi, basahin ko lang po Sabi po ni Ganda, please hide my identity po. My BF of 8 years just proposed to me. 8 years na pala sila, no? Sino po? Yung 8 years and counting, palakpak naman po dyan. Papalakpak din ako. 8 years just proposed to me. But nagigilty ako kasi I am upset due to the fact na the engagement ring only cost 299. Only cost 299 daw. Ganito lang ba kababa yung halaga ko sa kanya? Na hindi niya man lang pinag-ipunan pambili ng ring? Or di ko ba dapat i-big deal? Am I too immature to feel this way? Hindi niya alam na nakita ko yung ring, binili niya sa Shopee. Binili niya para sa Shopee. Ignore ko na lang ba tong nafe-feel ko or should I confront him kasi ayoko din naman masira yung moment. Ayan po. So ito po, nag-spark ng debate sa napakaraming netizens. Wow. At ano po ba yung pinagdebatihan nila? Kung tama ba yung nafe-feel ni babae na yung 299 parang feel niya hindi niya deserve. Ganyan. Nahati po sa dalawa, yung isa po sinabi, valid yung nararamdaman mo, pwede mo namang kausapin. Girl, sabi pa ng iba, dapat hindi 299, alam mo dapat ang worth mo. 8 years na kayo, bakit hindi pa siya ready? Bakit 299 lang yung ring sa Shopee pa? Baka free delivery pa, di ba? Tapos kailan pa in-order nung 11/11? Di ba? Tapos, yung kabilang banda naman po ang sabi, it's the thought that counts, di ba? It's the thought that counts. Yung buti nga binigyan ka ng engagement ring, ibig sabihin, gusto kang pakasalan. Tama po ba? Actually po, kami din wala kaming engagement ring eh. Kaya buti pa nga to may 299 eh. Actually, kung hindi nyo pa po, hindi nyo alam yung presyo, ito po yung itsura niya eh. Medyo malabo lang po dito. Pero maganda yung engagement ring. Kung hindi mo alam yung presyo, o baka ako lang, hindi ko maiisip na 299 lang yan. Tama po ba? Baka yung mga lalaki, hindi alam. Pero yung mga babae alam, no? Pag nakita, ay parang ano naman to, kachipan na. Yung sinasabi, bakit daw? Kasi ba naman,
yung sangyupsal daw, mas mahal pa, di ba? Kesa sa engagement ring. Tama po ba? So kung kayo po, ayan, yung mga girls, ayan, tanong muna natin, kapag binigyan po ba kayo ng engagement ring na 299, tatanggapin nyo po ba? Ano po ulit? 1, 2, 3, go? Para iba-iba eh, no? Oo naman. Parang medyo no? Huwag pasahin. Diba? Diba? Iba-iba. Iba-iba, no? Pero yung mga lalaki, magbibigay ba kayo ng 299 na engagement ring? Oo naman. Actually po, ang ganda ng topic natin kasi alam nyo ba, etong issue pala ng lipunan ay may sagot ang Biblia. Wow, di ba no? Alam nyo po ang sagot. Ganito po, tatanungin ko kayo, kung si Jesus ang nagbigay sa inyo ng 299 engagement ring, tatanggapin nyo ba? Ang daling sumagot, amen, di ba? O tapos na tayo, mic drop. Tapos na. Hindi, pero totoo, di ba po? Kasi nga, it's not about the value, the monetary value. Tama po ba? But it's about the commitment at kung sino yung nagko-commit sa'yo. Amen ba? Palapakan natin ang Panginoon. Ngayon, yan po ang topic natin ngayon, the value of 299 or 299, 299. The value of 299 kasi meron din po sa Biblia. Kung may version po tayo ng engagement ring 299, sa Bible din po meron. At nandun po yun sa Deuteronomy. Deuteronomy, mag-start po tayo sa verse 1. Ayan. Before we study the Word of God, yuko muna po tayo, quick prayer lang po. Hallelujah. Lord, thank you, Lord, for the excitement that you're giving in our hearts. Panginoon, dalangin po namin hindi lang excitement. Lord, kundi turuan niyo po kami, Panginoon. Kausapin niyo po ang bawat isa, any fresh revelation, O Lord, coming from you. Your word is pure, your word is true, your word is alive. At Lord, ito'y mamuhay at lumago sa aming mga buhay, O Lord God. We thank you, Lord. We're excited to learn your word. Speak to each and everyone today. You are the bida, O Lord God. Ikaw ang bida. Sa programang ito, ikaw lamang ang maitaas. Holy Spirit, be the minister, O Lord God. Be the mediator, Jesus. And Lord, kayo po ang mag-flow, O Lord God. Let your anointing be upon each and everyone. We entrust you everything, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Ayan. Parang medyo, sige. Na lang. Punta po tayo sa verse 1, Deuteronomy 29, New Living Translation. These are the terms of the covenant the Lord commanded Moses to make with the Israelites while they were in the land of Moab, in addition to the covenant He had made with them at Mount Sinai. Sabi po dito, ito daw yung yung covenant na kinumand ng Panginoon kay Moses to make with the Israelites nung nandun sila sa Moab. Yung Moab po, malapit na po sila sa Promised Land. Mga ilang kembot na lang, nasa Promised Land na po sila. Pero, kailangan pong recommit or renew ng covenant. Kailangan mag-renew ng covenant yung mga Israelita. Tapos po, sabi dito, ito yung in addition to the covenant He had made with them at Mount Sinai. So yung Mount Sinai po, natatandaan niyo po ba? Yung covenant doon, di ba po yung, anong tawag dito? Hello. Ayun. Yung covenant po sa Mount Sinai, yun po yung sa Ten Commandments, na doon po nilagay, di ba, sa tablet na bato. Tama po ba? Actually, ayun nga po parang isa din pong parang revelation sa akin. Hindi po tinignan ng Panginoon yung kung saan nilagay yung covenant, yung Ten Commandments, saan nilagay? Sa bato. Di ba? Kung importante pala, kung saan pinaglalagyan, sana sa gold. Di ba? Doon inukit. Pero bato lang pala. Kasi it's not the symbol that's important, but it's the content
and it's the one who's committing. Tama po ba? At yun yung pag-aaralan natin. So sabi po dito, in addition to the covenant he had made with them at Mount Sinai. Bakit po? Kasi yung generation na kausap po ngayon ni Moses ng Panginoon, bagong generation na po. Kasi yung first generation, yung mga tao mula sa Egypt, na mga Israelita, 40 years po nasa wilderness. Hindi po sila makakapunta sa promised land kasi po meron po silang sablay na nangyari. Kaya hindi sila makakapunta. Ang makakapunta po, yung mga around 18 years old below, nung umalis sa Egypt, saka yung mga anak na po. So next generation, yung mga matatanda, mga around 50, 60 na po nitong panahon na to. Sila po yung next generation na pupunta. Actually, isa din pong magandang paalala sa atin yan. Brothers and sisters, yung next generation or kung sino yung current generation, yun yung need magkaroon ng covenant sa Panginoon. Tama po ba? Hindi pwede dahil Christian si mommy at daddy, ligtas na ako. Hindi po pala ganun. Dahil ang commitment, ang covenant ay individual. Yung pakikipag-usap mo, yung relasyon mo sa Panginoon. Hindi relasyon ng asawa mo, hindi relasyon ng anak mo, hindi relasyon ng mamagulang mo, kundi yung relasyon mo. Amen po ba? Ayan, sige, tuloy po tayo. Ngayon, sabi, Moses summoned all the Israelites and said to them, "You have seen with your own eyes everything the Lord did in the land of Egypt to Pharaoh and to all his servants and to his whole country." Nakita nyo ng mga mata nyo, kasi syempre nga, yung mga iba, yung mga 18 years old pababa, buhay na nun. Nakita nyo ng mga mata nyo kung ano yung mga great tests of strength, the miraculous signs, and the amazing wonders na ginawa sa inyo ng Panginoon. Pero hanggang sa ngayon, but to this day, the Lord has not given you minds that understand, nor eyes that see, nor ears that hear. Pero hanggang sa ngayon, hindi pa rin kayo nakakakita, hindi pa rin kayo nakakaintindi, hindi pa rin kayo nakakarinig. For 40 years I led you through the wilderness, yet your clothes and sandals did not wear out. Brothers and sisters, dito sa verse na to, makikita natin na sometimes, yung blessing mula sa Panginoon, nakikita natin, pero hindi natin na-realize na galing sa Panginoon. Tama po ba? May mga blessing, ulitin ko, na nakikita natin, na experience natin, na minsan kala natin dahil sa sariling sikap natin, dahil sa galing natin, dahil sa ibang tao, kaya ka may blessing. Hindi natin nakikita na ang blessing pa lang ito galing sa Panginoon. Ganon din po, sometimes nakikinig. Sabi dito, di ba? You hear, but you really cannot hear. Sometimes ngayon, nakikinig ng salita ng Panginoon, pero lumalabas sa kabilang tenga, or nababother sa amoy sa niluluto sa likod. Tama ba? Minsan may mga ganon, di ba? You can hear, but you really cannot hear, and you cannot understand. Sabi dito, for 40 years, I led you through the wilderness, yet your clothes and sandals did not wear out. 40 years, kayong nasa wilderness, pero yung clothes nyo, hindi kumupas, yung sandals nyo, hindi napudpod. Wow! Sino po ang may gusto nun? Magsabi ng amen. Aba, gusto nyo talaga? 40 years, ganyan yung damit nyo? Sige po, see you after 40 years. Sandals na hindi napupudpod. Parang ang ganda po nun, no? Imagine nyo po mula pagkabata nila, yun na yung sandals nila. Habang lumalaki sila, miracle siguro ng Panginoon, miracle ng Panginoon kasi sabi dito, sandals did not wear out. So yung sandals nila habang lumalaki, baka sumasabay ng paglaki. Diba? Tapos hindi napupudpod. Ang ganda namang sandals nito. Diba? Daig pa yung, ano ba yung matibay na sandals ngayon? Dati? Islander ba? Ala, hindi na nakarelate yung iba, mga kabataan. Matibay yun, pero mas matibay pa pala to, yung sandals nila. Hindi, Spartan po, ayun. Ibang generation po yata, yung first generation yun, pastora, no? Second generation, Islander. Third generation, ano na ba? Crocs na Crocs.
Iba-iba. Okay, punta pa tayo. Kesa mauwi tayo sa mga brand ng sandals. Okay, sabi po dito, verse 6, you ate no bread and drank no wine or other alcoholic drink. Hindi kayo kumain ng tinapay, hindi kayo uminom ng alak, but He provided for you so you would know that He is the Lord your God. Pero nag-provide ang Panginoon sa inyo para you would know that He is the Lord your God, para malaman nyo na siya ang Panginoon. Hindi na nga nag-provide ng bread saka ng drink, paano malalaman na siya yung Panginoon? Kasi po, yung nandyan sa verse na yan, isipin natin yung wala. Ang wala po dyan, ano po ba yung pinrovide ng Panginoon noon? 40 years sa wilderness, yung manna. Tama po ba? And also, yung drink, saan po galing yung drink nila? Sa bato, ang galing po, no? Yung bato parang naging water dispenser. Diba? Doon galing yung drink nila. So that you would know that He is the Lord your God. Yung mga nangyari po palang ito, para matandaan natin, for us to remember that He is the Lord our God. Brothers and sisters, ngayon po, ilang taon na kayo? Ako 20 plus. Wow. Tama, hindi kasi sinungalingan kasi yung 38, 20 plus. O, di ba? Kapag may nagtanong sa inyo, ganun na lang. Ilang taon ka na? 20 plus. O, di ba? Kasi 38 is 20. Pero, balik po tayo. Di ba? Imagine nyo po, ilang taon kayo ngayon, tapos look back, gano'n naging kabuti sa inyo ang Panginoon. Actually, yung pag-upo pa lang natin dito at buhay pa tayo, di ba nakakapakinig tayo, napakabuti na ng Panginoon. Amen. Glory to God. Actually, hindi pa pala natapos doon. Ano pang ginawa ng Panginoon? When we came here, King Sihon of Heshbon and King Og of Bashan came out to fight against us, but we defeated them. We took their land and gave it to the tribes of Reuben and Gad and to the half-tribe of Manasseh as their grant of land. Hindi pa natapos doon. Actually, ito po kasi, meron daw umatake sa kanila na ibang kaharian, 2. Pero natalo nila. Defeated them at kinuha pa nila yung land. Actually, yung land na to, sabi po ay outside sa promised land. Katabi po. Pero binigay ng Panginoon. Additional blessing pala, no? Galing sa kaaway, binigay sa inyo. Brothers and sisters, may mga ganun ba kayong na-encounter? Na yung parang hindi binigay sa iba kasi para sa iyo pala. Binigay pala sa iyo ng Panginoon. Di ba? May mga ganun na na-encounter. Tapos, yun daw yung tandaan so that you will know that He is the Lord your God. At pupunta na po tayo sa 299 ng version ni Lord. Ito po, Deuteronomy 29 verse 9. Therefore, obey the terms of this covenant so that you will prosper in something you do. Tama po ba? Hindi. In one thing that you do, hindi rin that you will prosper in everything you do. Sabi po dito, therefore, obey the terms of this covenant. Therefore, kaya nga, sabi ni Ate Lydia kanina, kaya nga, obey the terms of this covenant. Bakit may kaya nga, therefore? It's there for a reason. Ano nga daw yun? Kasi nga, pinotektahan ka ng Panginoon. Yung sandals mo, 40 years, hindi napudpod. May milagro. May amazing wonder na pinakita sa iyo ang Panginoon. Therefore, obey the terms of this covenant. Amen po ba? Ngayon po, yun yung value. Pag-usapan po natin, ano ba yung value nitong 299 na ito? What's the value of Deuteronomy 29 verse 9? Una po sa lahat, ang dapat po nating isipin, kapag meron pong ganyan, yung parang may covenant, may engagement ring, balik po tayo, there's a purpose. Tama po ba? Kasi sometimes we forget, brothers and sisters, ang gusto lang natin mamahalin, pero nakalimutan natin kung anong purpose. Tama po ba? Kaya na-confuse yung 299 kanina para sa akin, kasi tinatry niya na bigyan ng presyo yung sarili niya, yung value niya. 299 lang ba ako? Oras na inisip nyo na may katumbas na pera, yung sarili nyo, binababa nyo na yung value nyo.
Amen ba? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Kasi, bawat isa sa atin, di ba, may value at is invaluable. Invaluable sa harapan ng Panginoon. Bakit? Bakit invaluable? Ano ba ang pinantubos sa atin? Ang nag-iisang bugtong niyang anak. Amen ba? That's why each and every one of you is valuable in the sight of God. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, valuable ka. Di ba? Ngayon punta tayo, purpose. Ano ba yung purpose ng engagement ring? Ano ba yung purpose ng Deuteronomy 29:9? Ano ba yung purpose? It's a reminder. Tama ba? It serves as a reminder pag may engagement ring, ang isang babae at nakita niya, syempre i-remind na siya, ay, engaged na pala ako. Hindi na ako magpapaligaw kung kani-kanino. Tama po ba? Unless iba yung isip niyo, di ba? Parang, meron bang babae na engaged na magpapaligaw pa? Sa mga Kristiyano, wala naman sana. Amen ba? Di, pero ganun po eh. Kasi ang purpose ng engagement ring is to say that you are committed dun sa magiging asawa mo, dun sa nagbigay sa'yo ng engagement ring. Tama po ba? It's a reminder na committed ka, at ganun din po yung dun sa verse na binasa natin, sabi po dito, covenant the Lord commanded Moses to make with the Israelites while they were in the land of Moab. So kilala po natin kung sino yung nag-commit. Amen po ba? Sino po dito? Ang Panginoon nakikipag-covenant sa mga Israelita. Tama po. So, ngayon kapag committed ka, dapat yung terms ng commitment po, susundin mo. Tama po ba? Hindi naman pwede na nakipag-engage ka, katulad ng sinabi ko, tinanggap mo yung engagement, pero nagpapaligaw ka sa iba. Tama po ba? Engage ka na kasi eh. But sometimes, brothers and sisters, yun yung nakakalimutan natin. We already entered into a covenant relationship sa Panginoon. Tinanggap natin ng Panginoon bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Pero yung terms, hindi natin nasusunod. Lord, bigyan mo ko ng hindi lang 299 worth engagement ring. 299 million solo winner sa loto. Di ba? 299 million. Gusto natin, bigay sa atin, pero ano yung ginagawa natin? Tama po ba? Kasi ang engagement, ang commitment, ang covenant, give and take po pala yan. Hindi lang yung take. Tama po? Imagine nyo po, ito po, sige, sino po ba yung nag-sample, di ba? Take. Imagine nyo po, inhale. Lahat po tayo, 1, 2, 3, go. Inhale. Di ba? Ang hirap. Tigok. Di ba? Kapag inhale, take, go kayo. That's why, brothers and sisters, when you have a relationship with God, it's supposed to be give and take. You inhale, you exhale. Tama po ba? Inhale. Sige po, palakpakan natin Panginoon. And exhale. Hindi pwedeng tek lang. Dapat geb din ba? Ngayon, sunod po dito. Sabi dito, di ba? Terms, obey the covenant. Therefore, obey the terms of this covenant so that you will prosper in everything you do. Napakaganda po, no? You will prosper in everything you do. Obey the terms of this covenant. Parang hirap naman na makipag-covenant kay Lord. Kailangan i-obey. Brothers and sisters, ganun ba? Kapag makikipag-engage ka sa isang tao, parang tatanggapin mo, pero hindi ka magko-commit? Hindi po, di ba? Dapat kasi, bound ka nung terms ng covenant. Hindi lang yung dapat yung nagbigay, yung bound, kundi pati ikaw na tumanggap. Pero ang maganda po dito, so that you will prosper in everything you do. Brothers and sisters, meron ka bang hirap na ginagawa ngayon? Sa school, sa pag-aaral, sa school, iisa lang pala, di ba? sa work, even sa relationship, if you obey the terms of the covenant, if you obey the Lord, you will prosper
in everything that you do. Amen ba? Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. At, syempre, kapag committed ka na, set apart ka na. Tama po ba? Katulad ng sinasabi ko kanina. Di ba? Set apart ka na. Kapag committed ka na, hindi ka na mag-e-entertain ng iba. But sometimes, spiritually, we are doing that. Sometimes, committed na tayo sa Panginoon, pero spiritually, nakikisalamuha pa rin tayo sa mga tawag ng laman. Wow, parang ang lalim, no? Tawag ng mundo. Tama po ba? Kasi brothers and sisters, parang niloloko natin ang sarili natin na sinasabi nating Panginoon natin ang Panginoon, pero hindi natin siya sinusunod. Tama po ba? Sabi ng Jesus, di ba sa Matthew ba yun? If you love me, you obey my commands. Tama po ba? So, kung mahal natin ang Panginoon, it's a natural response to obey. Amen po ba? Ayun po pala, kailangan set apart ka na. Huwag na tayong salamuha or makikigawa sa mga gawain ng mundo kasi set apart na tayo. Dapat ang mga vision, ang mga ginagawa natin, alam natin na yun yung kalugod-lugod kung kanino tayo nakipag-covenant kundi sa Panginoon. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, kumusta ka pa? Duguan ka na ba? Hindi pa naman, hindi pa. Sige, ituloy natin para medyo magdugo. Susunod po. Sabi dito, I am making this covenant with you so that no one among you, no man, woman, clan, or tribe will turn away from the Lord our God to worship these gods of other nations, and so that no root among you bears bitter and poisonous fruit. Nilagay po dito, root, no root among you, para walang mga ugat sa inyo na nagbe-bear ng bitter at poisonous fruit. Poisonous, nakakadamay ng iba ng nasa paligid. And bakit daw po sinabing root? Kasi sometimes, yung set apart, nakakalimutan, or minsan, root, nakatago. Yes, nakikita na nag-o-obey tayo sa Panginoon, pero pag nakatago pala, katulad ng ugat, sometimes, may poison pala. May favorite kasalanan pala. Ouch! Parang sabi ko, dugo bakit ako Lord yung dumudugo na yan? Sometimes, ganun pala, no, brothers and sisters, na sometimes we say na sinusunod natin ng Panginoon, pero yun pala, yung ugat nakatago. May mga nagagawa pala tayo na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Paano natin malalaman yun? Those who hear the warnings of this curse should not congratulate themselves thinking, I am safe, even though I am following the desires of my own stubborn heart. This would lead to utter ruin. Sabi po dito, malalaman pala yung mga poisonous na roots. Kasi sila yung mga nagsasabi na safe ako kahit sundin ko ang tinitibok ng aking puso. Sabi nga, di ba sa Bible, the heart is deceitful. Tama po ba? Kapag sinusunod natin yan, medyo sasablay tayo. Dapat ang susundin natin yung puso ng Panginoon. Amen po ba? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. The Lord will never pardon such people. Instead, His anger and jealousy will burn against them. All the curses written in this book will come down on them, and the Lord will erase their names from under heaven. Kakatakot po, no? Yun pala yun, yung kapag sinasabi mo na, safe ako. Yun yung siguro danger po, no? Na kapag sinasabi natin, sometimes yung under grace tayo, na minsan nami-misinterpret natin na kapag under grace, okay lang gumawa ng masama kasi nasa grace na ako, ligtas na ako. Pero brothers and sisters, hindi po. Kasi kung na-realize mo kung ano yung grace ng Panginoon sa buhay mo, you will obey the Lord because you will love Him. Mamahalin mo ang Panginoon. Kasi nakita mo na, sige po, palakpakan natin Panginoon. Nakita mo kung gaano siya kabuti sa buhay mo at yung natural response ay
to give back the glory, to give back the honor, to give back worship to our King. Amen po ba? Kasi imagine nyo po yung sobrang, balik tayo sa engagement ring, yung sobrang napakabait na partner mo, gagawan mo ba ng masama? Hindi, di ba? Kasi alam mo na sobrang bait nito. Iba na lang siguro yung dumadaloy sa utak mo kung gagawan mo pa ng masama yan, di ba? How much more ang ating Panginoon once we realize. And that's the beauty po. Kapag nakikinig po tayo ng mga gawaing katulad nito, we realize how good is our God so that we can grow deeper in our love to Him. Amen po ba? Sige po. Ngayon po, next. Sabi dito, person. Kapag nakikipag-engage ka, covenant ka, bukod sa maaalala mo yung purpose, yung 299, yung 299, dapat tatandaan mo din kung sino yung nagbigay. Sino ba yung person dito sa Deuteronomy 299? Sino yung nag-commit sa inyo? Sino ang nag-commit sa atin? Ang Panginoon, tama ba? Ang sabi po dito, He is a keeper. Nakita natin kanina, di ba? Through the wilderness, 40 years, kinip ka niya. Even sandals mo, kinip. Clothes mo, kinip. Grabe. Imagine niyo po, no? 40 years, tapos same sandals, same clothes. Pero, pinapakita po dito na ang Panginoon, kahit sa maliliit na bagay, inaalagaan ka niya. Tama po ba? Clothes, sandals, napakaliit na bagay niyan. Aalagaan ka ng Panginoon. How much more? How much more yung health mo? How much more yung finances mo? How much more yung pag-aaral mo, yung pamilya mo, yung relationship mo? Kung yung clothes, yung sandals, kinip niya, how much more yung bigger things sa buhay mo? Amen ba? Kaya panghawakan nyo yan, brothers and sisters. Sisters. Panghawakan nyo yan. Bakit ba ganun? Ang nakain ko. Panghawakan nyo po yan, brothers and sisters, na kung sa maliliit na bagay, hindi ka pinapabayaan ng Panginoon, how much more yung malalaking bagay, ang Lord ang magpoprotect sa'yo, ang magkikip sa'yo. Amen po ba? Ngayon, tandaan po din natin na yung God, yung person na nag-commit, kasama natin sa covenant, is a provider. Sabi po dito sa 6, Deuteronomy 29 verse 6, you ate no bread and drank no wine, but, of course, sabi nga po doon, ay nag-provide ang Panginoon ng mana, nag-provide ang Panginoon ng drink. Brothers and sisters, may kailangan ka ba? Kung ka-covenant mo ang Panginoon, ipoprovide niya. Amen ba? Sino pong may kailangan? Sige po, pakpakan natin Panginoon. Sinong may kailangan? Lord, may kailangan ako. Ang dami, Lord. At alam niyo po yun. And I know that you are a provider. Pero brothers and sisters, balik po tayo Let's not forget that if we are committed, there's something we need to do in our part. And that is to obey. Amen po ba? Next, deliverer. Sabi nga po dito kanina, di ba? Yung mga kaaway niya dineliver sa kanya at yung yaman ng kaaway binigay sa kanya. Brothers and sisters, if you are committed to the Lord, if you have a covenant relationship to our God, yung mga gustong umaway, mag-api, magpababa sa'yo, yung blessing na kanila, mapupunta pa sa'yo. Nasa Bible po yun. Tama po ba? That even the blessing of the wicked will be transferred to the righteous. Amen po ba? Kaya yun po yung panghahawakan natin. Our God, yung kakomit natin na Panginoon ay keeper, provider, deliverer. And brothers and sisters, when we are committing, there's also a promise. Una po, tanda natin, there's a purpose. Kapag may engagement ring ka, may purpose yan. Tama po ba? Meron ding nagbigay sa iyo niyan. Sino naman po yung bibili ng sarili niyang engagement ring? Bili na nga lang ko ng engagement ring. Yay! Engaged na ako. Kanino? Sa sarili ko. Di ba wala? So there's a purpose, there's a person, and there is a promise. Ano ba yung promise ng engagement? Na ikaw lamang ang mamahalin ko.
habang buhay. Tama po ba? Magtinginan nga po yung magkakapartner dyan. Sabihin naman, ikaw lamang ang mamahalin ko. Ay, habang buhay. Pero syempre, di ba, ano lang yun? Ang Panginoon, syempre, mahal. Pero iba yung i-refer natin dito. Pero yun, promise. Ano ba yung promise dito sa covenant naman ng Deuteronomy 29:9? I will be your God and you will be my people. Napakaganda po ng pangakong yan, no? I will be your God, you will be my people. Kapag ang Panginoon mo ay ang Diyos at ikaw ay sa Diyos, san ka pa? Tama po ba? Yun yung provider, keeper, deliverer ng buhay mo. Saan ka pa? Kaso sabi ko nga po sa inyo, ay sige, dito muna tayo. By entering into the covenant today, He will establish you as His people and confirm that He is your God, just as He promised you and as He swore to your ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob. Kaso may curse nga, di ba? Yung curse po, pwede natin isipin yan as disiplina, pagdidisiplina. Tama po ba? Kasi sa sobrang mahal tayo ng Panginoon, didisiplinahin niya tayo kapag may ginawa tayong kasalanan. Kapag may ginawa tayong sablay, mali. Tama po ba? Magtaka po tayo, matakot po tayo kapag gumagawa tayo, patuloy tayong gumagawa ng kasalanan, pero walang palo ang Panginoon. Tama po ba? Kasi kung ikaw talaga ay sa Diyos, sa sobrang pagmamahal sa'yo ng Panginoon, kung may ginawa ka, papaluin ka. Tama po ba? Kasi gusto niya na ituwid ka. Hindi konsididor ang ating Panginoon. Amen po ba? At thank you, Lord, na hindi mo kami kinukonsinte dahil gusto mo na matuwid yung lalakaran namin. Ano po ba yung curse dyan? Sabi po dito, instead, they turned away to serve and worship gods they have not known before, gods that were not from the Lord. That is why the Lord's anger has burned against this land, bringing down on it every curse recorded in this book. Sabi po dito, they turned away to serve and worship gods. Brothers and sisters, napag-aralan po natin, di ba, na ang hell is absence of the presence of God. Tama po ba? Kaya pala, ito po yung revelation sa akin ng Panginoon, na kaya pala dito, medyo may mga curse, may pagdidisiplina kasi kapag tumalikod ka at lumayo ka, absence sa presence ng Panginoon, ang mararanasan mo, hell. Tama po ba? Kaya minsan buhay pa tayo, ang sitwasyon natin parang sobrang lala na, parang impyerno. Sobrang dami na nangyayari sa buhay ko, sobrang hirap na ako. Brothers and sisters, examine natin. Baka kasi we're turning away from God and the presence of God is not with us. And let's get back to that biblical truth. If the hell is the absence of the presence of God. Tama po ba? Kaya ganun pala, brothers and sisters, naku, meron na po ba dito na sobrang nahihirapan? Parang impyerno na ang buhay ko. Let's go back to God. Amen po ba? Let's go back to God. Alam niyo po, ang naalala ko po dito yung prodigal son. Di ba po? Yung prodigal son, meron pong isang anak na gusto niya nang kunin yung yaman niya sa kanyang ama kahit buhay pa. So, akin na yung yaman ko. Tapos pagkakuha niya, umalis siya at doon naghirap siya, naubos niya yung yaman na binigay sa kanya. Ano po yung na matututunan natin dito? Sometimes po yung blessing kapag minadali natin, hiningi natin, kala natin blessing, pero curse pala kasi mapapalayo tayo sa Panginoon. At ano pong nangyari sa prodigal son nung napalayo sa tatay niya? Ano nangyari? Naging parang impyerno yung buhay niya. Pero ano pong ginawa niya? Lumapit po siya, bumalik siya sa tatay niya. Malayo pa lang siya, anong ginawa ng tatay niya? Tumatakbo at sinalubong siya. Amen po ba? Brothers and sisters, gaano ka man kalayo, tumalikod ka at bumalik ka, lumapit ka sa Panginoon, tatakbo siya at sasalubungin ka. Amen ba? Dahil bawat isa sa atin, mahal ng Panginoon. And that is the blessing of this covenant. The Lord your God will restore your fortunes. He will have mercy on you and gather you back from all the nations where He has scattered you. Saan ka man mapunta, even though you are banished to the ends of the earth,
the Lord your God will gather you from there and bring you back again. Walang kasalanang sobrang tindi na hindi kayang patawarin ng Panginoon. Amen po ba? Wala kang nagawa, walang sobrang samang nagawa mo na hindi kayang bigyan ng kapatawaran ng Panginoon dahil sa kanyang dakilang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Kasi mas maganda po yung English ginagawa kong Tagalog, pero sa kanta nga po yun, pakinig naman po yung Grace changes everything. Paki-line up na rin po, sana next time. Grace changes everything. Ang sabi po doon, there's no sin so deep that your love won't reach. Ewan ko kung tama yung lyrics ko. Pero ganun po yun. Walang kasalanan na sobrang lala na hindi kayang patawarin ng Panginoon. Amen ba? If we go deeper on that, meron po yung kasalanan sa banal na espiritu, di ba? Meron pong warning doon. Pero ito po ang sinasabi ko, yung mga nagagawa natin. Feeling ba natin we are not worthy? Sa harapan ng Panginoon, ang sinasabi ng Panginoon, gaano ka man kalayo, you will be gathered and bring you back again. Meron po ba sa tingin nyo, mga kamag-anak nyo, mahal nyo sa buhay, kaibigan, kaklase, na hopeless? Kahit anong pag-share nyo, parang hindi naman, sobrang tigas ng puso. Walang pusong matigas sa pagmamahal ng Panginoon. Amen ba? There's no heart. So, ano yun? There's no heart so hard kapag ang Panginoon ang kumilos. Amen ba? Kaya tayo magpatuloy lamang sa pag-share, magpatuloy lamang sa pagsunod sa Panginoon. At alam natin balang araw, lahat ng mga mahal sa atin sa buhay makakakilala. I-claim natin yan. Amen ba? Sige po, palakpakan natin Panginoon. Punta po tayo dito, sabi dito, upgrade. Kanina kasi napag-usapan natin, napakadaming curse naman, di ba? Kaso buti na lang po pala, itong Deuteronomy 2:9 ay may upgrade. Sabi po kasi dito, today I have given you the choice between life and death. Ito po yung covenant between blessings and curses. Sabi, mamili kayo, life, death, blessing, curse. Anong gusto nyo? O sige po, papiliin ko kayo. Life or death? Blessings or curses? Blessings. Sabi dito, now I call on heaven and earth to witness the choice you make. Wow, o di ba may witness tayo? Heaven and earth. That you would choose life so that you and your descendants might live. Ang galing naman ni Moses, no? Meron siyang tanong, pero binigay niya na yung sagot. Tama po ba? Merong multiple choice, may kayo, choice, life or death. Sabi niya, you would choose life. Choose life. Sabi niyo sa katabi mo, choose life. Choose life. Brothers and sisters, binigay na yung sagot ni Moses, oh. Di ba? Kapag chinus pa natin yung death, ano nang tawag sa atin? Kumbaga sa exam, andyan na po yung answer. Hindi katulad ng CLDP, hirap na hirap tayong sagutin. No? Tama po ba? Sino pong nahirapan sa CLDP exam? Amen. Wala kasing choices. Buti si Moses, no? Sabi niya, life or death, pero choose life. Ngayon, kapag ang pinili mo pa death, ano na ang tawag sa'yo? Eng-eng. Tama po ba? Kasi andyan na yung sagot, iba pang pinili. But sometimes, spiritually, ganyan ang ginagawa natin. Diba? Pinapapili tayo sa mga desisyon natin. Life, death. Mag-church o manood ng sine? Mag-church or mag-Netflix? Tama po ba? Mag-aral or maglakwatsa? Life, death. Maglakwatsa. Manood ng sine, mag-Netflix. Sometimes, brothers and sisters, ayan na yung sagot. Alam natin sa puso natin, but we're choosing death. Paano po ba i-choose yung life? Sabi po dito, you can make this choice by loving the Lord your God, obeying Him, and committing yourself firmly to Him. I-commit mo todo. This is the key to your life. And if you love and obey the Lord, you will live long in the land the Lord swore to give your ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob. Ganun po pala. You need to obey. You need to love the Lord. You need to commit yourself firmly. Lord, parang mahirap. Gusto ko talaga i-commit, pero medyo hirap na hirap ako, Panginoon. Kasi
Parang nakaka-tempt na instead na mag-fasting ako, mag-sangyup na lang ako. Di ba? Iba. Ang hirap po talaga. Kasi ang kalaban ay laman. Ang tendency natin, dahil nasa katawang lupa pa tayo, ay parang nakaka-attract. Di ba? However, buti na lang po. Sabihin nyo, buti na lang. Sabi po dito sa Jeremiah 31 verse 31, "The day is coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the people of Israel and Judah. But this is the new covenant I will make with the people of Israel after those days, says the Lord. I will put my instructions deep within them, and I will write them on their hearts. I will be their God, and they will be my people." Grabe po, no? Hindi po siya new dahil binago yung old covenant, kundi new dahil in-upgrade yung old covenant. Kasi same din po I will be their God and they will be my people. Pero instead na yung 10 Commandments nakasulat sa bato, saan na po nakasulat? Sa puso ng bawat isa. Amen po ba? At yun pala yun, no, brothers and sisters. Kaya we can obey, we can commit firmly, and we will learn and know how to love God deeper and deeper each day. It's because the new covenant of God is already in our hearts. Tama po? And kapag nasa puso natin, they will not need to teach their neighbors, nor will they need to teach their relatives, saying, "You should know the Lord, for everyone from the least to the greatest will know me already, says the Lord." Kuya Benedict, ano yan? Ibig sabihin, hindi na ako magtuturo, no need to teach. Ang sinasabi po dito, hindi ganun, kasi nasa utos din ng Panginoon na nakasulat sa puso natin. Kundi, dahil nakasulat na sa puso natin, at nakikita na sa buhay natin, ang glorya ng Panginoon, nakikita na sa buhay natin na sumusunod tayo sa Panginoon, hindi na kailangan pa na sabihin mo kasi nakikita na sa gawa mo. Amen ba? Brothers and sisters, that's our prayer, that's my prayers, na ang bawat isa sa atin, nawa hindi lang yung nag-share ng gospel, kundi nakikita sa buhay natin yung gospel. Sabi po dito, "And I will forgive." Sige po, palakpakan natin yung Panginoon. "I will forgive their wickedness, and I will never again remember their sins." Actually po, brothers and sisters, no, parang ang ganda po. Kasi yung upgraded covenant dyan sa Jeremiah, sino po? Sino po yung nag-accomplish? Sino po yung nag-fulfill? Ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? And thank you, Lord, dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, we can come boldly to the throne of grace and we can obtain mercy and grace in our time of need. Tama po ba? Na ang bawat isa sa atin, dahil sa ginawa ni Jesus, pwede nang magkaroon ng personal relationship sa Panginoon. And it's easier to obey. Kasi yung nakasulat sa puso natin, yung mga utos ng Panginoon, kaya madaling i-obey. Kasi alam natin kung ano yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Noong una, yung Old Covenant, Old Testament, nakasulat lang sa bato, medyo mahirap i-obey. Kasi wala siya, hindi siya nakabase sa pagmamahal. Hindi siya nakabase sa, sige, i-obey ko. Kasi mahal ko ang Panginoon. Yun yung upgrade sa New Covenant. The Lord is revealing Himself to each and every one of us. Pinakita niya kung gaano niya tayo kamahal. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating mga kasalanan. Para isang beses lang ang sakripisyo at hindi na kailangang ulitin pa. Hindi na kailangang magpatay ng mga kalapate, mga tupa, mga baka para sa kasalanan natin. Minsan lang, binigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin, para sa ating kaligtasan. And brothers and sisters, kung ganyan kabuti ang Panginoon sa bawat isa sa atin, napakadali na lang sumunod sa Kanya. Amen ba?
Brothers and sisters, as we stand up, I would like to encourage you, isipin po natin, sige po, tayo po tayo, habang kakantahin po natin tong kantang to, isipin po natin kung gaano kabuti ang Panginoon sa bawat isa, na, Lord, thank you sa kabutihan mo. Pigit po tayo, tandaan po natin, Lord, naging mabuti ka sa akin last year, at alam ko magiging mabuti ka this year, at sa mga susunod na taon, kasi mabuti kang Diyos, hindi ka masamang Diyos. Kaya lahat, O Lord, ng mangyayari, dahil mahal kita, alam ko para sa ikabubuti ko. Brothers and sisters, I encourage you to remember, because sometimes if we become forgetful, we become ungrateful. Tama po ba? Kapag nakakalimutan natin yung mga binigay ng Panginoon na kabutihan sa atin, nagiging wala tayong utang na loob. Nakakalimutan nating mahalin ng Panginoon kasi nakakalimutan natin kung gaano tayo minamahal ng Panginoon. Kaya ngayon po, habang pinapapurihan natin ang Panginoon sa kantang ito, isipin po natin na napakadakila mo, O Lord God. Simula't simula pa, iningatan mo na ako at hanggang ngayon, nandito ako, Panginoon. Napakabuti mo sa akin, O Lord God. Kaya ano pa bang gagawin ko? Ano pa bang respond ko? Kundi ibalik sa iyo ang lahat ng papurit parangal dahil ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Maraming salamat, O Lord. Sadyang kay buti ng ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Talagang sadyang napakabuti mo, O Lord God. Napakatapat mo, O Lord God. Hallelujah. Sa habang panahon, noon, ngayon, magpakailanman, mabuti ka, Panginoon. Hindi mo ako pinabayaan kahit madami kaming sablay, madami akong sablay, O Lord God. Napakabuti mo pa rin sa akin. Hindi mo ako binibitawan, O Lord God. Thank you, Lord. Kung hindi man ako faithful, sometimes sa covenant sa iyo, O Lord God, hindi yun nagiging dahilan para ikaw ay maging unfaithful, O Lord God. You're always faithful, O Lord God. That's why I worship you. I adore you, O Lord God. I thank you. Hallelujah. I worship you, O Lord. Hallelujah. Let's declare this. Dakila ang Panginoon. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nito buhay. Hallelujah. Kaya Kung may pinagdadaanan ka, kapatid, tandaan mo, nakasama mo ang Panginoon. Our God is a faithful God. He will never leave you nor forsake you. Kasama mo ang Panginoon. Damhin mo yung yakap ng Panginoon sa iyo. Sinasabi niya, kaya mo yan. Kaya mo yan, anak. Kasi kasama mo ko. Ako ang bahala sa iyo. Thank you, Lord. Napakadakila mo, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, tapat ka. Totoo ka, O Lord God. Kaya alam namin na maaasahan ka namin, O Lord God. Thank you, Lord, that you are our rescue, our refuge, O Lord God. Pag-ibig mo'y alay sa amin, noon hanggang ngayon. Dakila ka.
Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat, Lord God. Dahil ikaw ang aming pag-asa. Kung ano man po ang sitwasyon na aming nararanasan, O Lord God, ngayon, alam po namin that you are in control. Kasi ikaw ang aming Diyos, O Lord God. Ikaw ay tapat na Diyos, ikaw ay mabuting Diyos. Lord, maraming salamat. Dalangin po namin na sa bawat araw, mas makilala ka pa namin ng lubusan, Panginoon, para mas mamahal ka namin ng mas higit pa, O Lord God. Sa ngayon, O Lord God, at sa bawat araw, mas lumalim pa ito. Mas lumalim ang magmamahal at pagkakakilala namin sa iyo, Lord God. Because, Lord, we desire to obey you, O Lord God. Thank you, Lord God, for the Holy Spirit in our hearts that is guiding us, comforting us, O Lord God, that in all our decisions, O Lord God, ikaw lamang po ang maparangalan. Panginoon, maraming salamat sa bawat isa, O Lord God. Alam po namin, alam ko po, Lord God, na kinakausap nyo ang bawat isa. Pinapaalala nyo sa bawat isa sa amin kung gaano kayo kabuti, O Lord God. And Lord, thank you kasi yung mabuting Diyos ay hindi lamang Diyos na malayo, kundi Diyos namin, O Lord God. Maraming salamat, O Lord God. Thank you, Lord Jesus, for giving your life on the cross for our sins, O Lord God. We are forever grateful and we desire, O Lord God, Lord, always make us remember your wonderful works. Make us always remember the cross, that we stay grateful, that we always obey you, O Lord God. We just want to praise you. We just want to give you all the glory, all the honor, and all the highest praises. This is our prayer in Jesus' name. Amen.